a.m. May mga, ako tulog pa ako 6. 6 a.m. to 6 p.m. ang work niya. So nagpunta dito yung landowner, mas maaga pa ng 6 a.m. to hire. So nag-hire siya, first hired worker yung nakuha niya. Maraming batch ito ha. Maraming batch, parang KLT, ganito sa mga EPS. O itong batch nito, ganyan. Dito tayo makarelate. Next na tayo dito. Sabi niya, about 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. Nakakita siya ulit, lumabas siya ulit, sabing gano'n, nakahire na siya ng 6 a.m. But after 3 hours, lumabas siya 9 a.m., lumabas ulit siya. At anong ginawa niya? Nag-hire pa siya ulit nung mga nakita niya, yung mga walang ginagawa. Sino po sa atin? Oh, tambay, ayan. Thank you. Tambay, sa madaling salita. He told the tambays, sabi niya nga, you also go and work in my vineyard and I will pay you whatever is right. So yung first hired worker, may contract sila. Ano yung contract nila? A denarius a day. Ito, sabi dito, whatever is right. So kayo kapag nagpunta kayo sa work, tapos, arasohe, iltanhe, papayag kayo? Sino mong hindi papayag? Lahat papayag. O sige, kung anong tingin ko sa aking judgment na tama para sa iyo, babayaran kita. O dalawa lang klase dito. It's either na pumasok ka, no? Dahil hindi mo alam yung trabaho, banjing, hindi naman sinasabi nito, paano ko kikilos? Or what if yun nasa isip mo, sige, performance-based ito, ano? Performance-based. Kailangan, bilisan ko, gusto ng Korea, pali-pali, di ba? Pali-pali, mamatay ka na, pagod ka, no? Pali-pali kasi bibigyan niya whatever is right based on his judgment. Second hard workers pa lamang po ito ha. Tingnan natin sa next page. So they went. Sige, punta tayo. Yung ganun. Total, wala naman tayong ginagawa kasi ano sila? Tambay. They're making tambay. He went out again about noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. Okay, 6 a.m. nag-hire, 9 a.m. nag-hire, 12 noon, lunchtime nag-hire. Sino sa atin ang nagsisiesta, natutulog yung iba nag-hire, pero may mga tambay na nakatambay sa marketplace. Naghihintay na sila ay ma-hire. Okay? 12 noon and 3 in the afternoon. Same thing. Ang pinag-usapan din nila, whatever is right. About 5 in the afternoon, ilang batch na yon? 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, 3 p.m. 4 na beses na nag-hire. And lastly, sabi dito, about 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. May tambay pa rin. 5 p.m. na. Imagine, ilang oras po yung trabaho nila? 12 hours. From 6 a.m. to 6 p.m. So 5 p.m., meron pa. 5 to 6, ilang oras magtatrabaho? 1 oras. Ikaw, i-hire ka ng 1 oras. Papasok ka? Tambay ka, walang ginagawa. Papasok ka? Papasok. During that time, hindi natin alam kung saan kumukuha ng pagkain ng mga tao. No? Kaya sila, they're making tambay, hoping na sila ay ma-hire. Maaari, yung na-hire ng morning, sila yung mga malalakas, matitipuno. Kung ikaw naman sadyang nimi, kung kunin mo yung mga lalampa, hindi, di ba? Kukunin mo yung malalakas. Kaya unang nakuha, maaari, yung mga masisigla, malalaki katawan, matatangkad, yan, may pleasing personality. Pero itong last batch na to, maaari, na sila yung mga patpatin, sila yung mga babagal kumilos, sila yung mga may entelectitis, may mga sakit, no? Pero hinar pa rin sila ng landowner, yung sadyang. Makikita natin dito, sabi niya, why have you been standing here all day long, doing nothing? Why are you making tambay? No? Sabi niya dito. Next, because no one has hired us, they answered, he said to them, you also go and work in my vineyard. Wala po kasing nag-hire sa amin. Yung life natin, gano'n, di ba? Not until na may mag-move sa atin, may magtulak sa atin, kahit konting guide lang, di ba? Hindi tayo makamove. You know how generous this sadyang nim is? Sabi niya dito, you also go and work in my vineyard. You also go and work in my vineyard. Meron mong pinag-usapan? Meron mong pinag-usapan na salary? Wala. So ikaw, sa 1 hour, sisipagan mo hindi? Hindi. Huwag na lang, iba, huwag na lang pumasok. Sa oras, tutulog ko na lang yan. Pare-pares tayong gutom. Pero pumasok sila. Walang pinag-usapan na salary. Yung unang batch, may denarius. Yung 3 sumunod na batch, merong sinabi, whatever is right. But yung last batch dito, sabi, walang pinag-usapan na salary.
So, pakiramdaman na lang dito. Ano to? Volunteer ba to? Volunteer ba tong harvest na ito? And, ayan, welcome natin yung ating mga kapatid na bagong dating. Welcome sa ating DICM family. So, ayan. So, balik tayo sa ating message. Meron tayong parable na pinag-uusapan about gratitude. Gratitude. And that through this parable, malalaman natin na yung mga workers na nagwo-work sa vineyard, sila ba ay grateful sa kanilang ginagawa or ungrateful? Sa madaling salita, yun lamang po yung pinag-aaralan natin. So, ang story, may hinire na 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, 3 p.m., and also lastly, yung hinire, last batch, 5 p.m. for an hour work. When the evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last one's hired and going to the work." Tinawag na ni Sajang. Sabi ni Sajang, "Foreman, Ilwa, Pali, bigay mo na yung kanilang salary. Salary. Ha? Salary, ibigay mo na." Ayan, sama-sama na sila, 6 p.m. na. Uwian na. Pag salary, masaya po ba tayo pag salary payday? Amen. Yung iba dito, yung mga nag-amen, sumahod na yan. Yung mga hindi pa, delay sahod namin, ilang buwan na, pastor. Pero salary, generally, tayo ay ganado, excited, di ba? Kasi ito din yung pinagtrabahuhan ko. Yung iba, 12 hours nagtrabaho, pagod yan sigurado. Yung iba, minus 12, 9 hours, yung iba 6 hours. Itong last batch, 1 oras ang trabaho. Excited sila, hindi? Excited din, of course. In a way, 1 oras, tatambay na lang, kikita ka pa, di ba? Salary na. Binigay niya yung trabaho ni Sajang kay foreman. Sabi, "Foreman, bigyan mo na ng salary. Unahin mo yung huling pumasok." Bakit na inuna bigyan ng sahod yung huling pumasok? Kasi 1 hour lang, ang bilis bilangin ng pera, magka-bego, no? Sige, sabi. Pero, maaari, kasi konti lang yung tinrabaho nila, sige, para wala nang suspense dun sa huli. Or may suspense pa rin sa huli. I don't know, hindi ako sadyang nim Worker din ako katulad ng bawat isa. May mga sadyang nim dito. But sinabi dito, unahin mo yung huli na dumating, bigyan mo ng salary. And sumunod yung 3 p.m., yung 12, yung 9, tapos hulihin mo yung 6 a.m. Bakit kaya? Sabi dito, the workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. Okay? Nagkaroon ng denarius. Binigay nila. Ano ulit yung denarius? How much yung denarius? 1 araw na salary. O shipmanon, kunwari. Binigyan itong shipmanon. 1 araw, 5 to 6 p.m. Happy? Happy? 1 hour work, shipmanon. Kung ikaw yung unang nahire, anong isipin mo? Sana all, sana ako din. 1 shipmanon per hour. Parang magkakaroon ng idea, di ba? Parang shipmanon per hour to. Bibilang ka na, Kung sino nasa sa ating ganun mga situation, bibilang na ako. Naku, 12 hours to. Big isip! Grabe. O yung iba, 9 hours, 900, yung iba. So, tayo malagay sa ganung situation, mag-isip ba tayo ng ganon? Yes. Of course, that's normal, no? Oras-oras ang bayad. Pero makakalimutan ng mga first hour. Di ba meron deal? Merong agreement Yung sumunod, ano sabi yung agreement na whatever is right lang. Dito wala, binigyan niya ng dinar. So, sabi dito, when those came who were hired first, ito na yung mga una na hired, expected to receive more. Just like you and I, we have our own expectations. And in life, if we expect more to be received than what we ought to receive, we become entitled. Hindi tayo nagiging grateful. In the first place, nagkaroon sila ng agreement. Di ba? Nag-expect. May agreement, pero walang agreement. Shimanon siya, 1 hour. Wow, paano sa akin? But each one of them also received a denarius. Okay. So kung ikaw yung nagtrabaho ng 3 p.m., happy ka? Hindi na kaagad, 3 p.m. pa lang. Paano ba yung 12? Happy? 12? No, 9. No, of course. Paano yung 6? Happy.
Grumbling. Kaya sabi dito sa next page, when they received it, yung first, second, third, fourth na heart, they began to grumble against the landowner. Ano yung grumble? Aga-aga ko pumasok dito. Tapos, isang oras ng trabaho. Bayan si pastor. Nakikinig ako dito. Nagsasalita ng hindi tama papunta dun sa sitwasyon. Nag-grumble sila. Sabi dito, against the landowner. Ikaw ba naman hindi ka pa magpasalamat? Hinire ka na, di ba? Anong ginagawa ng mga workers dun sa marketplace before sila They were making tambay. Tambay sila, no? Hinire sila. Now, they are employee. Ngayon, babayaran sila, binayaran ng what they agreed for, nag-grumble. Aba naman. Anong tawag sa atin nun kapag gano'n? Nag-grumble. Binigyan ka na, nag-grumble ka ba? Anong tawag sa atin? Oh, ungrateful, reklamador. Wala kang utang na loob. Wala, tambay ka, tapos hinire ka ng vineyard, tapos binigyan ka, reklamo ka pa. Against the landowner. Hindi pa pwedeng doon sa foreman mo. Foreman, ganito, pwede bang ikaw lumakad sa amin? Kita mo yung trabaho namin. Magkasama tayo nagtrabaho. Diba? Sabi dito, these who were hard last work only 1 hour. Sabi nung nauna. Isang oras lang sila ng trabaho. Samantalang kami, ginawa mo silang equal sa amin. For 11 hours, na-familiarize namin yung trabaho namin sa work. Nauna kami dito dumating, may work experience kami ng 11 hours compared sa kanila, pero yung salary namin pareha. Sino nagkakaroon sa atin ng ganito? Maaring sa bahay. Oh, ako na naman maghuhugas ng pinggan. Tapos parehas tayo matutulog, hindi pa pwedeng mamaya ka? Ako muna. Sa trabaho. Nauna ako dito Pwesto ko to. Even sa church, di ba? Oh, ako may ginagawa ko dito. Ikaw, ang ginagawa mo dito? Meron magano sa atin? Sabi ng first, ginawa mo silang equal sa amin. Parang hindi ata tama yon. Who borne the burden of the work and the heat of the day? Nagkusing kami, nag-work kami. Yolsimi. Nag-yolsimi kami for a day. But, kami yung nahirapan. Kami yung nainitan. Talaga naman, sino pong nakapag-work dito sa atin sa outside, no? Sa labas, sa field, no? Ibig sabihin, hindi sa indoors, sa outdoors po. Na-experience yung lamig. O, ngayon, winter, ang lamig, no? Heat of the day, pag summer. Maaaring iba, bakalan pa, no? Bakalan, sunugan. Tapos heat, no? Paglabas, sunog na sila, no? Sobrang hirap ng trabaho. What more sa vineyard, no? 6 a.m. to 6 p.m., no? Of course, dadating yung noon, tirik na tirik yung araw. Anong ginagawa ng mga nagpa-farm? Di ba, ganon? Ang hirap. Samantala, iba sa atin, online na nagpa-farm, Farmville, ganon, di ba? Sila nag-farm. Nahirapan sila, napawisan sila, nainitan sila, maaaring nakagat sila ng kung anong insekto. Tapos, sabi nila, of course, magkagalit sila. Ba't sila shipmanon? Ako shipmanon din. Hindi ba dapat man lamang na ako'y magkaroon ng higit kasi ako 11 hours nagtrabaho kumpara sa kanya? Entitlement. They're not grateful. But he answered one of them. Si landowner sumagot. Reklamo ka sa akin. I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hard last the same as I gave you. Kung ikaw yung landowner, sabihin natin sadyang ka, I know some of us may mga negosyo dito, nagreklamo sa'yo yung worker mo. Hindi lamang sa salary, pati sa inutos mo. O pakilagay mo nga itong sapatos dito, o di kaya itong pakilinis mo nga ito. Ayan, nasa tabi na niya, ako papalilinisin. Makarinig ka ng ganun. You feel happy pa ganun? Of course, hindi. Magkarinig ka lang, kahit sa asawa mo lang, konting reklamo. Ba naman, reklamo ka na naman, dami ko na nga ginawa dito Ako na nga nagbuhat. Ako na nga nagganito, nagganyan. But amazingly, this landowner, we can learn dito sa ganitong character, no? So, I'm not being unfair to you. Hindi ba? Napaka ganda ng kanyang approach, di ba? Hindi ako unfair, pinaliwanag niya. Hindi siya sumigaw pabalik. Hindi siya nagdabog. Hindi niya minaliit. But instead, tinawag pa niyang friend.
Sino sa atin may kaaway dito, nagreklamo, nag-complain sa'yo na kung anong ginawa mo, inisip mo sa kanya na hindi naman totoo, na tama. Sino gawa mo public? Sino ba tong walang utang? Sino ba tong... But here, the master is calling the worker friend. I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Nagko-complain ka, pero meron tayong agreement. Kung walang kontra, kung may isang panahon niya, ito kontra ko, a denarius, ba't ka nagko-complain? Nag-sign ka, nag-yes ka, nag-work ka. Kunin mo na, sige na. Meron sa sadyang natin, sige, hindi mo kukunin? Ka! Oh. Pati yung sahod, hindi ibibigay sa'yo. Many of us here, nakaranas ng ganun. Nagtrabaho ako dito, hindi man lang binigay sa akin yung salary ko. Pinaalis lang ako. But, yung landowner dito, very kind, di ba? Take your pay and go. Sige, kunin mo, hindi ko nababawasan yan. Di ba, may kaltas pa, di ba? I want to give the one who was hard last the same as I gave you. Reasonable ba yun? Gusto kong bigyan yung huling pumasok, huling dumating, katulad ng binigay ko sa'yo. Happy? Don't I have the right to do what I want with my own money? Bigat na ito. Wala ba akong karapatan na gawin ang anumang gusto kong gawin sa aking pera? Sa akin ito? Sa'yo ba? Or are you envious because I am generous? O baka nainggit ka lang? Kasi, ako ay generous. Ako ay mapagbigay. So the last will be first and the last. And the first will be last. Napakadami nating matututunan dito sa message na to, but makikita natin gaano ka-generous yung landowner. Sino nagre-represent ng landowner? Ang Panginoon. Para sa atin na workers sa vineyard.